Gado ng sumailalim sa mandatory drug testing ang lahat ng drivers ng public utility vehicles sa bansa. Itong inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon sa isinagawang press conference ng DOTR matapos ang sunod-sunod na aksidente sa kalsada nitong nakalipas na araw. Pinakahuli rito ay ang nangyaring pagragasa ng isang SUV sa NAIA kung saan 2 ang patay habang 4 ang sugatan. Ayon kay Secretary Dizon, ang kanilang hakbang ay batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang palyadong sistema sa road safety. Ako po ay galit na galit nung narinig ko sa news na yung hinuling driver ng Solid North ayaw daw magpag-drug test. Wala po siyang choice. Wala pong choice. Hindi ka pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag magpag-drug test. Pwede ba yun? Para naman katawa-tawa naman yan. So, hindi na po pwede yan. We are going to mandate, we will be releasing this department order after I sign it today. Bukod sa mandatory drug testing kada 3 buwan, ibinabari ng DOTR sa 4 na oras mula sa dating 6 na oras ang pagmamaneho ng mga PUV driver. Currently, it is 6 hours. I am asking them to reduce it to 4. This is consistent with other countries like the European Union and some countries in Asia like Vietnam, which is 4 hours, consecutive hours. At pinapadagdag ko pa doon, kailangan may karelyebo. Kung ang biyahe ay mas mahaba sa 4 na oras, mandated ang bus company na maglagay ng relyebo. Hindi konduktor. Ngayon, ang ginagawa, yung konduktor, siya din ang ginagawa ang karelyebong driver. Hindi po pwede na yun. Kailangan ngayon, pag more than 4 hours ang biyahe, kailangan may karelyebong driver. Hiwagay sa konduktor. Yan po ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon. Sasailalim rin sa training ang mga driver habang ipinag-utos ni Dizon sa LTFRB at LTO ang mahigpit na pagsasagawa ng regular na roadworthiness check-up sa mga pampublikong sasakyan. Agaran ding ipinag-utos ng kalihim ang pagpapatupad ng speed limit law sa bansa. Ang department order ay ilalabas ni Dizon ngayong araw at epektibo agad. Una nang binigyan diin ni Dizon na kailangan matiyak na ligtas ang publiko sa kalsada.